Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailanmay di masasaid. Paghahai inilahad, nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon
o Corpus Christi. Sabihin nyo nga po, Corpus Christi. Ito po ay idineklara na ipagdiwang noong 1264 sa panahon ni Pope Urban, na kung saan kasunod ng pangyayari na tinatawag nating Eucharistic Miracle. At base sa kwento, isang pari mula doon sa Italia ang hindi kumbinsido, hindi naniniwala sa tinatawag na real presence. Sabihin nyo nga po, real presence. Ibig sabihin, yung tinapay na itinataas ay nagiging totoong katawan ni Kristo. Siyempre, pag may katawan, may dugo. No? Kaya, Corpus Christi, katawan at dugo ni Kristo, na minsan nang siya po ay nagmimisa, ay dumaloy ang dugo doon sa kanyang hawak na tinapay, na yung tinapay ay nag-iba rin ang anyo. At base sa mga pagsusuri ng mga sayantipiko, yon ay totoong laman at mula sa bahagi ng puso ng isang tao. Hindi ko alam kung anong nangyari at paano nangyari, pero yon ay bilang sagot o tugon sa isa mismong pare Mismong pare nagdududa. Totoo ba na nagiging katawan at dugo ni Kristo? Pues, yan. Kaya magpasa hanggang ngayon, itinuturo ng simbahan at ipinapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang tinapay na ito, na sa ngayon, ordinaryong tinapay, pero mamaya, pagkatapos ng consecration kung saan natutunghayan ninyo, pag binababa, nananalangin yung pari, ibinababa yung kamay, ibig sabihin yung invoking the Holy Spirit, at yun ay nagiging real presence. Nandyan na yung pagiging katawan at dugo ni Kristo, kaya hindi na siya ordinaryong tinapay na lamang, at hindi siya dapat tratuhin na parang ordinaryong tinapay na lang. Kaya gano'n na lang minsan ang paalala sa atin, so sa mga sakristan, sa mga lay minister, na hindi dapat ito nahuhulog, hindi dapat ito, kahit kapiranggot. Maging sa pagtanggap ninyo ng katawan ni Kristo, hindi pwedeng basta kinuha na lang, tapos yung kapiraso, bahala na, hanginin kung saan, kailangan tinitiyak na kahit kapiraso, wala dapat matatapon, o kung anuman, dahil ito ay sagrado na at ito mismo ay katawan ni Kristo. Na sinasabi sa atin sa mga pagbasa ngayon, mahalaga ang pagkaing ibinibigay ng Diyos. May dalawang pagkain tayo na narinig sa unang pagbasa. Nagkaloob ang Panginoon ng pagkain na tinatawag na mana. Nagugutom ang tao, naglalakbay pa sila, kailangan nila ng pagkain, binigyan sila ng Diyos ng pagkain. Kada araw, bawat araw, nagpro-provide ang Diyos ng pagkain, pero yun ay pagkain pampisikal. Ngayon, sa Ebanghelyo, sinasabi sa atin ni Kristo na ang pagkain kanyang ibinibigay ay ang kanyang mismong sarili, ang kanyang laman at dugo. At ang pagkain ito ay pagkain na magkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan. Pakisabi nga sa katabi, kumain ka. Kasi minsan, talagang matindi yung pag-iinarte natin. Kaya nga ito ay hapunan. Ito ay huling hapunan. Di ba? Ginugunita natin yung huling hapunan na ginawa ni Kristo kasama ang kanyang mga alagad. Dumampot siya ng tinapay, pinagpirapiraso, ibinigay, at yung paalala na gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So mahalaga na kumakain. At kapag tinanggap mo, siguraduhin mong
iingatan mo at nanamnamin mo kasi nasa atin na ngayon ang katawan ni Kristo. Hindi ko alam kung may buhay pa bang mga paniniwala na minsan kasi kaya maingat tayo na ibigay yung kapiraso ng tinapay, lalo na kapag tinatanggap sa kamay. No, tandaan nyo po, hindi nyo pwedeng hatiin yan. Tapos ibubulsa ninyo kasi sasabihin nyo, bibigay ko doon sa may sakit. Kasi hindi ganun yung proper. At hindi rin pwedeng pagkatanggap ninyo, itatago ninyo, ibubulsa, at ipapakain ninyo sa manok na pangsabong. Yung mga ganun paniniwala yung mga matatanda noon na magkakaroon ng anting-anting o mananalo sa sabong o sa sugal kapag pinakain ito sa manok. Yan ay paglapastangan sa kasagraduhan ng tinapay na ating tinanggap. Ganun kahalaga. At kung mapapansin nyo po, medyo madami-dami tayo ngayon, although konti pa rin. Kasi hinikayat ko na lahat sana ng miyembro, lahat sana ng mga organisasyon na naglilingkod dito sa simbahan ay makasama natin sa pagdiriwang na ito. Bakit? Mahalaga, sabi nga po sa ikalawang pagbasa, di ba? Tayo ay iisang katawan, iisang pamilya. Alam niyo yung kahalagahan ng isang pamilya, sama-samang kumakain? Ang nagpapatibay sa pamilya, tandaan nyo rin kung kayo ay sama-samang kumakain. Kung kumakain kayo sa mesa sa bahay ninyo, maganda. Higit din na maganda at malaking tulong yung sama-sama din kayong nagsisimba at kumakain. Kaya nga laging sinasabi, kumain kayo, kanin ninyo ito, kumain kayo. Kasi ito ang magpapatibay sa ating komunidad. Ano ba nangyayari kapag ayaw sumalo sa isang hapag? Di ba? Either nagre-rebelde, ayokong sumabay dyan kasi may organisasyon na nayayamot ako, makita ko pa lang. Kaya nagkakawatak-watak. Ay, ang banal na Eucharistia ang nagbubuklod sa atin. Kaya ganun kahalaga na lagi ko ngayon sinasabi, kung meron kayong pagpupulong, simulan natin o kaya hindi dapat mawala ang misa sa bawat gawain. Kasi kung walang misa, wala, pasikatan lang tayo dito. Magkakanya-kanya tayo dito. Kasi lahat ng debosyon, lahat ng pinagdidibosyonan natin ay dapat nagdadala sa atin doon sa Eucharistia na nangyayari diyan mismo sa altar. Tayo ay iisang katawan din ang tinatanggap natin. So kung napakahalaga ng pagkain para sa iyo, tandaan mo ang sinasabi ni Kristo, ang aking katawan, ang kumakain ng aking katawan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang dulot niyan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain ka. Pinapakain ka, kumain ka. Di ba? Sayang naman, naghahanda nga si Kristo eh. Hindi ka magkaka-diabetic dito. Hindi ka rin magkaka-high blood dito. Hindi ka magkaka-gout. Ano pa bang mga sakit na nakukuha sa pagkain? Hindi ka magkakabato dito. Hindi ka magkaka-cancer. Pero di ba, all the more kung sa tingin mo, makasalanan ka, mahina ka, all the more kailangan tayong kumain at tumanggap ng katawan ni Kristo. Wala naman ni isa dito sa atin kahit ako ang pwedeng magsabing ako karapat-dapat ako kaya pipila ako dyan. Wala. Kasi lahat ng ito ay sa kabutihan ng Diyos. Ibinibigay niya mismo. Kaya lang, kailangan mo rin magdesisyon. Nakakalungkot lang, marami ang nagdidesisyon
natanggihan ang katawan ni Kristo. Huwag mong sanayin, gaya ng sinabi ko na dati, huwag mong sanayin na hindi kumain. Huwag mong sanayin na hindi tanggapin si Kristo habang naririto ka sa mundong ito dahil baka isang araw hindi ka tanggapin sa langit. Kung hindi ka masasanay ngayon, paano tayo kakain doon sa langit? Kaya muli, ang katawan ni Kristo ay pagpapatunay o pagpapatuloy ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen.